build daw yun, Duterte administration. Yung mukha ni Titi, yun daw yung build ng Duterte administration. Ang ginastos daw doon, no, sabi ni Ken Garcia, ay pera daw ng taong bayan. So yun po ang nakikita, no, ng taong bayan. Kasi biruin mo, ha, estudyante ka pa lang, naggaganyan-ganyan na. Estudyante pa lang siya nun, guys, ganito na siya. Grabe, hindi pa man nagkakatrabaho. Gano'n na ka-lavish ang kanyang pamumuhay. Grabe, 'di ba? Grabe, 'di ba? Grabe. Okey. Sila-sila lang. Sila-sila lang mga basta ano, basta kaalyado, 'yan gano'n. Gano'n daw 'yun sa panahon ni Duterte. Sabi nung isang OFW at maliit ang ibig sabihin pati OFW? Ang grabe. Okey, okey. 'Yan. So, mga kaibigan 'no, ipapalabas lang natin 'to, okey. Ito, ito. Ganitong malaking magnitude ng issue sa budget sa NEP. Ito kaya yung dahilan kung bakit paminsan hindi na ginagalaw ng mga congressman yung mga naka-line item para hindi rin sila masisi kapag nagkaroon ng problema. Kasama yan. Kasama na yan. Siyempre, pag hindi, kasi ganito yan eh. Pag may line item, pwedeng nanggaling sa taas yun eh. Ibig sabihin, sa taas meaning the Secretary's Office. No? Kasi naging national project eh. Pag makikita mo yung mga project schedule, may iba nakalagay Central Office. Pag Central Office, eh, no touch ka na dyan. Meron tayong tinatawag na allocable, tsaka nag-invento ng salita yung mga ano na, unallocable. Wala sa dictionary yun eh. Parang portrait pa. So, allocable, unallocable. No? Yung unallocable, hindi namin pwedeng gagawin. Yung allocable, yun yung sinasabi kong rekomendado ng district engineer na pwede namin ipag-usapan with him. At yun ang dinidepensa namin dahil nag-uusap kami sa mga barangay with the district engineer. Sila ang unang pumupunta sa kanya eh. Then dadating na lang sa amin yan pag medyo napagsama-sama niya na. Pero yung mga ganon, yung mga hindi mo alam paano pumasok dyan, eh, you cannot touch it supposed to be. Unless clearly it's within your
allocable, no? Sir, lipat. Sir, two bad questions on this now. Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na raw, parang inuulit daw yung mga projects? Yun ba yung sinasabi? Kasama na siguro yun eh. Kasi ba't mo ilalagay sa Marikina budget yung tapos na? Kasi pag na-approve yung budget na walang nagpasa, na-approve yun, hindi pasok yung pera. Kung sino kayo magagawa ng implementation at yung ahensya. So parang tumama sila sa loto bigla. Di ba? Kasi wala nang kailangan gawin ng proyekto pero lumanding na naman yung budget sa kanila. Yun eh. Ang sama talaga eh. Hindi talaga hindi talaga ang hirap paliwalaan na may nangyayaring ganyan. Eh, siguro dapat buksan natin, di ba? Tingnan natin, imbestigahan natin to. Paano ba nangyari to? Kasi marami po, laging tinuturo DPWH. Pero nagbigay sa amin ng papel na yun, DBM. So sinasabi nila pagtanggap namin, hindi, kasi siguro sa central office ng DPWH yan. Eh siguro, di ba? Eh mag-investiga na tayo para sigurado. O malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung problema na yan. Yun ang gagawin natin. Sir, another thing. Okay, no? So, walang nangyayari katulad dito sa DPWH. Ako, kawawa yung mga kasama kong congressman na kung minsan nabibintang na kung na wala namang kasalanan. At nakikita ko naman marami talagang seryoso naman sa trabaho. Siguro hindi naman kami 100% perfect na house pero by and large masipag sila. Ang dami pinapasa pag congressman ka. Pasa ka ng pasa. At kailangan naintindihan mo. So, pero isipin mo, ang dami na nga ng trabaho. Hirap na nga sundan lahat ng mga nakikita din. Tapos biglang tatamaan ka ng ganito na hindi mo alam paano may susunod. Sir, two follow-up question. Naman, no? Stage, ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa atin. Kasi, siyempre may mga nagpalong na. Hindi ba nakikita ng DBM kung 70.73 million, 73 million, 73 million, sa 73 million, di ba? Tapos, 10 rin na 93 million. Tapos, may ilan na po. Hindi ba nila napupuna yun? Sunod-sunod naman nakapila yun sa isang pahina. Di ba? Anong kailangan tinapos mo para makita mo na medyo suspicious yun? Kailangan ba nag-criminology ka para malaman mo? Teka mo, natagalin yata ito. Di ba? So, yun ang problema natin. Maraming lumalabas na ganyan. Ngayon, dun sa ibang mga agencies, sinabi ko na nga, hindi naman kami kasali sa pag-formulate ng agency. So, mga agency finance people na magbabantay sa kanilang mga entries, no? Sa party leaders meeting. Pasensya na sa ibang party leaders pinupod niya ko yung pinag-uusapan namin. Pero tingin ko kailangan malaman. Open naman sila natin dito. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang. Ito pa. Hindi ba naman napakawalang yan ang gumawa nito? Sabi nga ni majority leader, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating majority leader, kinalari ng ganyan. Napakawalang yan, guys, di ba? So, maraming diskusyon kapag I will leave it to the chairman of appropriations to tell you ano yung specific solution. Siyempre, nakahanap kami ng solusyon. Ang unang reaction namin lahat, kung walang yan na ganito, ito nila lang natin lahat sa presidente. Alam mo, purahin na natin itong budget process. Diretso na lang yung presidente kasi pag nag-reenacted budget tayo, the amounts will remain. Hindi naman ganun kalayo sa last year's budget yung palagay. All the project classifications and titles will disappear. Diba? So, anong mangyayari? Zero base ka na ngayon. Pag isa-isa kayong pipila ng presidente, justify. Correct. Tama. Pero mas mabuti dyan justify namin kay presidente ito dahil alam namin talagang tinitignan niya to at saka nagkakasakin siya para sa tao. Kung kani-kanino lang kami pupunta, ito i-justify natin dito.
sa mga ano na hindi naman namin alam kung anong nangyari dito. So, Paano namin magtatanggol yan? correct. Diba? So Correct. yun ang naging problema. At yun ang kaya sabi ko, hindi dapat imbestigahin natin. Eh nag-agree naman sila dapat. Hindi tama, imbestigahin natin yan. Correct. Hindi pa may kagagawa dyan. Paano nangyari yan? Diba? Ayan eh. Yan. So yan mga kaibigan, no? Kasama yan sa topic natin, mga kaibigan, no? So meron ditong dokumento, ito. Ito po yon, first conference po yan ni Deputy Speaker Ronaldo V. Puno, no? Itong August 29, Friday. Yan. So, ayan po mga kaibigan, no? Si Deputy Speaker Ronaldo V. Puno. So, kung nakinig kayo, no, sa sinasabi niya, ay okay po yan mga kaibigan. So, basahin natin yung pinakahuli na. Ito, sabi niya dito, so yan ang situation sa but what probably happens is pagpunta doon sa DPWH, meron talaga siguradong mga paminsan-minsan may himala diyan. So ngayon, ano na ang papel ng congressman pag sa DepEd yan? Magre-request kami sa DepEd. Kung minsan ginagawa ng DepEd, binibigyan lahat ng distrito at least or 2 school buildings or classrooms para everybody natutulungan. Then yung mga priority nila, sila na rin ang gumagawa niyan. So yan ang situation sa DepEd. Pero kung babantayan natin yan, ang tingin ko, mas maganda yung paraan na iniisip ngayon. Kasi may mga congressman ngayon na gumagawa ng panukala na hindi exclusive sa DPWH. Ang construction works. Pwedeng ipagawa ang mga school buildings sa local government. So, okay mga kaibigan, no? Parang yung sabi ng ating Pangulo na yung katulad sa mga flood control ay ibibigay sa mga local governments. No? So, para sa akin, maganda ito kasi kanya-kanyang gawa, kumbaga. Kasi kung lahat ay ibibigay sa Department of Works and Highways, tapos dahil sa sobrang dami, biruin mo, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR pa, sa sobrang dami, sila lahat. So parang sa tingin ko, ito siguro yung nangyayari kaya nagkakaroon ng korupsyon kasi lahat sila yung humahawak eh. So walang ibang humahawak. So dahil sa sobrang dami ng proyekto nila, yung iba na overlook na nila, napapabayaan na. So ganito. Kaya sa tingin ko mga kaibigan, maganda itong suggestion no na ibigay na no sa mga LGU, mga kaibigan. Halimbawa, sa Makati. So, sa Makati sila na bahala sa flood control o LGU na bahala sa pagpapatayo sa mga paaralan. So kung merong mga pumalpak diyan, ang sisisihin ngayon LGU. So yung LGU ngayon ang mapuputukan, no? So sa tingin ko mga kaibigan, magkakaroon pa ng competition, healthy competition. Kasi sasabihin ng ibang LGU, ay naku hindi pwedeng mas magaling itong kapitbahay natin na LGU. Halimbawa yung Taguig, Makati. Ay naku hindi ako papayag mas maganda yung flood control ng Taguig o ng ano. Ay kailangan gandahan natin yung sa atin. Kailangan ayusin natin yung proyekto natin. So magkakaroon pa ng healthy competition. At dahil diyan mga kaibigan, naniniwala ako na mas magiging effective yung mga gagawing proyekto, no? So kung titingnan natin, tama yung sinasabi ng ating Pangulo na ibigay na lang 'no, yung mga proyekto, diretso na lang ibigay na sa mga LGU, sila na ang bahala sa kanilang mga proyekto. Sila na ang bahala sa flood control nila, sila na bahala sa mga, kakulangan sa mga classroom, kakulangan sa mga kung anong mga buildings, tutal sila naman ang nakakakita niyan kasi sila yung nandiyan at yung mga tao na yung kanilang mga mamamayan, sila ay nakakapagsabi kung ano talaga yung kailangan nila. Kaya naniniwala ako mga kaibigan na tama talaga ito 'no, itong sinasabi ni PBBM at nitong, si Deputy Speaker 'no, Puno na maganda gawin na lang, gano'n na lang 'no mga kaibigan para hindi na lahat sa DPWH. Kasi sa dami, sa sobrang dami ng mga proyekto na hinahawakan ng DPWH ay na-overlook na nila.
yung bawat proyekto at nagkakaroon na talaga ng korapsyon. So, division of labor na lang talaga mga kaibigan. Ito yung maganda eh, division of labor. Kahit saan ka pumunta, kapag ang mga proyekto ay nakatalaga lang sa iisang ahensya, mga kaibigan, magkakaroon talaga yan ng korapsyon at magkakaroon talaga yan ng mga kapalpakan. Pero kapag merong division of labor, ito, bahala na kayo dyan sa ano nyo, ito, sa Makati, bahala na kayo dyan, LGU ng Makati, sa mga flood control projects or whatsoever, o Mandaluyong, bahala na kayo dyan, o Bulacan, Cavite, etc. Kanya-kanya, bawat LGU. Mas magiging epektibo at mas magkakaroon pa ng healthy competition. Di ba? Yun mga kaibigan, ang katotohanan. Di ba? Yan. So, yan po mga guys, yan po mga kaibigan, ang katotohanan. So, itakal na natin yan, no? Okay. So, tapos na po yan, yung ating topic na yan. Okay, iba naman, diretso naman tayo dito sa iba nating topic. Ito. So, eto mga kaibigan, wala, i-screenshot ko yun. Ito. Ito. Ang sabi po, no, ni Lustay, okay, mabalik na tayo kay Lustay. Ang sabi po ni Lustay, kontrolado dapat ng Pangulo ang pondo. Naniniwala si Lustay, Sara Duterte, na maiiwasan ang korupsyon sa bansa kung hindi hahayaan ni President Bongbong Marcos na makialam ang mga mambabatas sa national budget. Dapat kung ano yung lumalabas, sandali lang, no? Mambabatas. Kikialam ang mga mambabatas. Kung titingnan natin, in the history of the Philippine Congress, nag-iisa lang ang parang hari na nagkaroon ng 52 billion at walang iba kundi ang kanyang kapatid. Take note ang nagsasalita ngayon ay si Lustay. Pero ang kapatid niya ang nakakuha ng 52 billion. Tingnan mo mga kaibigan, ang kapal ng mukha, di ba? Super kapal talaga ng mukha niya. Nagsasalita siya ng tungkol dito, pero yung kapatid niya ang nakakuha ng 52 billion. Grabe mga kaibigan, no? Grabe talaga, di ba? Grabe talaga si Lustay, no? So, eto, sabi pa ni Lustay, naniniwala si Lustay, Sara Duterte na may iwasan daw ang korupsyon sa bansa kung hindi hahayaan ni President Bongbong Marcos na makialam ang mga mambabatas sa national budget. So kaya ba ang yung kapatid ay nakakuha ng 52 billion? Pero kung titingnan natin, during the time of Duterte, si Duterte ay grabe ang pakikialam ni Duterte sa national budget. Na ginawa niya, tinransfer niya ang budget ng DOH, ng DOH, Department of Health. Yung budget ng Department of Health ay tinransfer ni Duterte. Billion mga kaibigan. We speak about billions. Tinransfer niya sa PSDBM. At naglagay siya ng mga tauhan niya from Davao City, nilagay niya sa PSDBM at kinasabwat niya para sa kanyang mga pangungurakot sa Parmali. Tingnan niya mga kaibigan, sino ang nakakulong ngayon? Si Christopher Lau, yung nilagay niya sa PSDBM, yung tao ni Bongo at tao ni Duterte. Yun ang nakakulong ngayon. Pero kung titingnan natin, sino ba ang dapat na ikulong? Di ba dapat? Yung mga promotor? Kaso yung promotor nasa dahig na eh. Nasa dahig. Nakakulong din sa kasong crime against humanity. So kitang-kita natin, may korupsyon kasi may nakakulong eh. Nakulong siya ngayon na panahon ni PBBM, pero sa panahon ni Duterte, nakalaya. Christopher Lau, ngayon nakakulong na.